Sa isang malagim na aksidente sa bahagi ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Sumabog daw ang gulong ng isang SUV kaya nagpaikot-ikot ang sasakyan at pagkatapos tumilapon ang ilan sa mga sakay. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Ganito ang itsura ng SUV ito nang abutan ng GMA News sa SCTEX o Subic-Clark-Tarlac Expressway sa bahagi ng Porac, Pampanga. Yuping-yupi ang malaking bahagi ng sasakyan. Basag ang mga salamin. Habang nagkalat sa kalsada, ang mga gamit mula rito. Sa ulat ng Tollways Management Corporation, self-accident ito. Tinatak ng SUV ang expressway bandang alas 3 ng hapon kahapon nang biglang sumabog ang likurang kanang gulong nito. Sa araw ito bumangga sa railing sa expressway at nagpasirko-sirko. Tumilapon pa mula sa sakyan ang ilang sakay ng SUV. Dali-dali namang isinugod sa Bataan Peninsula Hospital ang mga biktima. Dead on arrival ang driver ng sakyan na si Dr. Richard Kilang, barangay captain sa Tondo, Maynila. Patay rin ang dalawang batang pamangkin ng doktor at kanilang yaya. Sugat na naman ang asawa ng doktor, dalawa niyang anak at isa pang pamangkin. Napag-alamang papunta ng Zambales ang mga biktima para dumalo sa isang seminar ng mga gawad ng barangay ng District 2 ng Maynila. Punong abala umano sa naturang seminar ang nasawing barangay captain. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Inaalam pa kung gaano kabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan nang mangyari ang insidente. Oscar Oida, naka-alerto 24. Sa Sumulong Highway, lungsod ng Antipolo, 2 ang namatay matapos mabagsakan ng malaking puno ang sinasakyan nilang jeep. Ayon kay News Cooper John Carlo Carnian, bumibiyahe ang jeep bandang alas 12:30 ng hapon nang mangyari ang aksidente. Sugatan din ang iba pang mga pasahero. Nagdulot naman ng pagsisikip sa daloy ng trapiko ang humambalang na jeep. Hindi pa matiyakan sa hinang pagbaksak ng malaking puno. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on kayo sa www.qscoop.tv para naman magpadala ng text o MMS. I-text ang salitang scoop, space, ang inyong mensahe, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang mga kapuso, yun po lamang mga video at litrato na pag may-ari ninyo mismo ang ipadala ninyo sa amin. Sa mga pahayag ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment court kahapon, lalong nasiwalat sa publiko ang malalim na hidwaan sa pagitan ng kanyang misis at ilang mga kaanak nito. Ang pamilya Basa na nasaktan daw sa mga sinabi ng punong maestrado, tuloy raw ang laban kontra sa mga Corona. Nakatutok si June Veneracion. Bumalik sila sa Senado kahit hindi nakadalo si Chief Justice Renato Corona. Sila ang mga miyembro ng pamilya Basa, mga pinsan ng asawa ng punong maestrado na si Cristina. Matagal na mag-aaway ang dalawang sangay ng pamilya. At kahapon sa pagharap ni Corona sa impeachment court, sinagot niya ang mga kritisismong ipinupukol sa kanyang asawa. At isa sa kanyang mga pinatamaan, ang nasirang padre de pamilya ng mga Basa na si Jose Maria Basa III. Si Mr. Basa po, I'm sorry to say this again. I'm sorry and I really apologize to have to say it now. Pero kailangan po sigurong malaman ng bayan. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya spoiled naman. Tuwing may kailangan po, takbo kay mama, kay Lola Charing, hingi ng pera. Pag walang pera yung matanda, sige, benta. Benta kaliwat kanan, benta kaliwat kanan. Ilan po bang anak niyang pinaaral? Siyam po ang anak ni Mr. Jose Basa. Wala naman po siyang trabaho. Sabi ni Corona, inangkin daw ng buong buo ni Basa ang isang 2-hectare property sa Libis. At basta na lang daw naalis sa titulo ang pangalan ng ina ni Mrs. Coroda na si Asuncion Basa Rocco. Huwag lang makapagsabi kung paano nakapagpa-issue si Mr. Jose Basa ng titulo doon sa Basa compound na yon na ngayon nangangahalagang 2.5 billion pesos conservatively. At nakapagpa-issue siya ng titulo at nawala yung pangalan ng aking mother-in-law at nakapagpa-issue siya ng titulo sa pangalan lamang niya. Yan po ang isang napakalaking dahilan diyan sa hidwaan ng pamilyang yan.
Kaya kung makikita po ninyo, bakit may mga kaso mahigit na 30 years na pong pending dyan sa RTC ng Manila. Dahil nga po dyan sa matinding samaan ng loob. Dahil dyan sa basa compound niyan sa Libis. Nawala na lang po ang kalahating share ng mother-in-law ko. Sagot ng mga pinsan ni Cristina, wala raw sa orihinal na titulo ng lupa sa Libis ang pangalan ng ina ni Mrs. Corona. Nasaktan daw sila sa sinabi ni Corona. Nakakapaganda ka nga pag sinasabi niyang walang trabaho ang tatay ko. He's a farmer. Doesn't mean that's a job. Yung mga magsasaka na working hard, it's a job to provide for their family. And that's a job. And he provided very well for us. Lumabas noon sa impeachment hearing ang gulo sa pamilya ng kanyang misis at ng mga basa na Basa Guidote Enterprises Incorporated o BGEI. Kumpanyang nabili ng anak ni Corona na si Carla sa halagang 28,000 pesos. Kahit pa meron itong asset na mahigit 34 million pesos sa bangko na napagbentahan ng lupa sa Maynila. Ay grasasama daw ng loob ni Corona, ang asawa niya ang lumalabas ng masama gayong kabaliktaran daw ang totoo. Sa statement ng anak na si Carla na kanyang binasa sa korte, sinabi nitong dihado daw sila dahil hindi nabayaran ang danyos sa napanalunang libel case ng ina laban sa mga basa na umalis ng bansa para umano hindi makulong. Ipinunto rin itong 22,000 pesos lang daw ang itinalagang halaga ng shares na kanyang binibili ng 28,000 pesos. They were guilty of destroying mommy's reputation and making her suffer the pain, the anguish, the sleepless nights, the emotional turmoil, the damaged reputation and endless adverse effects of such crimes. No compensation, in fact, is sufficient to pay for their crime. In order to be fair to everybody, the sheriff said that the valuation of the shares that he exposed to bidding was provided by Mrs. Corona. Pero giit ng mga basa, ang totoo raw sila ang biktima ni Cristina at kanyang asawa dahil sa pagkamkam sa BGEI. It is the family's firm opinion that the Corona's actions with respect to BGEI have been illegal and they have simply, in effect, stolen the company from the other legitimate owners of the corporation. Itutuloy raw nila ang laban na sinimulan ng kanyang yumaong ama kontra sa mga Corona. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, mga nasa likod ng 3 magkakahiwalay na pagsabog sa Kamaynilaan, tukoy na at pawang mga pulis daw. Tinatayang 70 bangkang pangisda ng China nagkalat sa Panatag Shoal sa kabila ng fishing ban doon. At Manny Pacquiao humabol sa finals ng American Idol para magbigay suporta kay Jessica Sanchez. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.